si Banat Boy. Ako si Banat Boy. Ang inyong Banat Boy. Mandirigma. Oh, Ma'am Sen, ano ba? Oh, Nagsama ba? hindi. Kaya nga eh. Magkakahiwalay sila ng bahay. Ang nagsama lang sa bahay niya, si Ma'am Irene tsaka si PBBM. Ma'am Amy talaga lagi nakahiwalay yan ng bahay. Oo nga, kasi No, may ever since naman nasaway sila, wala rin. Nasa Morocco yung si Amy. Wala naman yung sa Correct. Hawaii. Di ba, tas maalala ko, may anak na sila nung pagbalik nila, tapos 91, alam ko nung 93, pumunta yata sila 93 siya, sakto. 93. pumunta sila ng Singapore eh. Tumira ng Singapore yan dyan. Tapos, Exactly, correct. ang jowa niya, yung, nakalimutan ko. Manotok. Hindi, si Manotok nagkahiwalay na sila after nagkaroon siya ng jowa sa Singapore eh. Oo, Chinese. Oo, Chinese. yun. Kaya Yes. sila Hanggang ngayon, sila pa rin yata. Pero, minsan di yan niya kasama, minsan nawala dyan si yung Chinese na yun eh. Madalas si Ilocos. minsan si Digong. Teka muna, alam ko ng ano. Mahirap magsalita. Hindi, pero, hindi, di ba? Hindi, yun nga yung ano eh. Yun yung pagkakaalam ko kasi nagiging sakitin nung pag-uwi nila, hindi sanay sa Pinas si Borgie, si Matthew, at saka alam ko si Matthew yung hindi sanay. Saka si Borgie kasi di siya panganay, siya yung sino naman si Matthew, hindi. Hindi, yung si attorney, anong pangalan nung isa? Si attorney? Si Michael. Ayun, si Michael. Ayan si Chua. Yun yung jowa. Yung Chua. Kaya nga, maalala ko, ang alam ko nga, sa Forbes nakatira sila, sila PBBM. Yes, sa Forbes. Tapos, hindi ko talaga maintindihan. Ano nga natin, Ma'am Zen, i-analyze, kasi ikaw, syempre, may experience ka. Boss Boy Rimacha, may experience ka noon. I mean, first-hand information dyan sa pagsama-sama kila pero syempre, meron din tayo mga research. Kagaya niyan, pagpalagay lang natin hypothetical, or I mean, sakyan natin kunyari na yun nga, yung pagkakasabi ni Amy na nagdodroga si PBB. Anong edad kaya? Ano lang, hypothetical lang. Yan yung sinasabi yung time natin, pagpalagin ang edad niya, sila, nasa nasa 20s pa si PBBM niyan. Yung it's time na sinama niya doon sa tatanda mo dyan sa Made in Malacanang, yung una-una, yung first. Yan yung time na sinasabi niya yan yung sinasabi niya na barkada niya, si Sir Bong Dasa, si Sir Edby Cruz, marami siya mga barkada po, lahat yung mga Green Hills boys na tawag sa kanila. So, yung mga yan, ang inaano niya, sinasabi nila na nagdodrogo. Sabi ko, buhay pa sila kay Apulakay niyan. Ha? Buhay pa si Apulakay niyan. Oo, buhay. Diyos ko naman. Kung buhay pa si Apulakay, hindi pwedeng dyan nagsimula yung pagdrogahan. Hindi pwede. Sabihin, malabong hindi siya nasisweto ni Apulakay noon. Kasi tsaka hindi andito siya madalas sa Manila. Ang alam kong nasa madalas na out of the country. Yan si Amy, siya nga sa Princeton, doon nga siya yung nagkaroon nga na issue na pinaano siya ni President na yung mga kasama niya yung mga jockey, mga alam mo na yung mga hippie style, yung mga alam mo alam mo, hey, we are in heaven. That time. Yung mga kasama niya, yung time na yun na inanuan si Amy noon. During, kaya hindi nakapakita pa sa pag-aaral yan. Hindi naman talaga mga yun. Yun nga. Hindi siya nakapunta po sa abroad. Biruin mo kung ganong time, nung magkaiba rin naman sila ng eskwelahan. Oo. Tsaka masasabi mo ito kung talagang addict yan kasi during that time, di ba
After noon na yon, nagkasakit si Apo, na-opera, tinanggalan ng gano'n ng kidney. Pero, Hindi pwede mag-drugs yung bata. wait lang. Yan yung Si Sir, ano ko eh. si Sir, no, hindi ba pwede mag-drugs? Ako, dati ko nang na-research ko na yan eh, yung kidney. Kasi I think it was even before election. Parang sinabi na yan nung nag-drug. Kasi, syempre, nagre-research tayo. Ang problema, wala akong makitang solid na parang Evidence. na ebidensya na talagang nangyari yan. Kasi meron pa yan, pati yung pangalan ng doktor eh. Meron akong nakita nun dati, pati yung pangalan ng doktor, anong time pumunta, anong ganyan. Pero kanina... Actually, na-question na yan noon. Talagang question na po yan noon pa. Kasi, natanong ko na po yan sa dating kabarkada po ni Sir, si Sir Bongdasa. Yun si Bongdasa, asawa ni Gloria Diaz. Yun. Talagang matagal na daw nag-i-issue tungkol sa pagdadrugs daw sila. Mahilig sila uminom at saka babae. Alam mo, girls, usual, alam mo na boys. Yung mahilig sila sa ganyan. Out of town, swimming, inuman. So, syempre, alam mo yan, boys. Pero sa kanya daw, kay PBBM, never talaga niya. Kasi nga, wala na siya isang kidney na lang. Kasi bata pa siya, nanuhan na siya ng kidney. Binigyan niya kay Apo. Biruin mo. Hindi, pero confirm ba yan? Confirm yan? Oo, confirm yun. Na binigay yung kidney? Okay, sige. Oo, sige. binigay niya isang kidney niya. Kaya isang kidney na nagpapansin kay Sir ever since pa. Siguro, wala pang 1983 pa lang yata nun eh. Oo, yan, yung mga panahon na yan. Kaya talagang batang-bata pa talaga si Sir PBBM, no, binigyan na niya kiniksi. Na-diagnose no si Sir, former president, na meron ng kidney problem. So talagang kailangan na mawala. Pag nawala no, syempre presidential na yun yung nagkaroon na issue na sabi daw na ospital daw si former president. No, kung mag-research sa dyaryo, na ospital si president. Si PBB, si Apo Lakay nun, na ospital nun, doon daw sa bahay ginawa yung operasyon eh. Sa Malacanang? Yes. Oo. Yan yung sinabi nawawala daw parang out of, meron sinabi, may artikulo nun eh, ibang balita yun. Nag-research din ako, nalimutan ko na yung dyaryo na yun. Pero maganda. Basta lumang dyaryo na yun. Makikita mo yun sa National Library, meron ka maki-research. Kung babalik ka mo yung panahon 1980s, basta 80s pataas. Pero hindi hanggang 86 83. Maganda talaga magkaroon ng parang confirmation yan dyan. Mas-certify yung ma-validate yung ano na yan. Kasi yun talaga. Kasi ma-confirm lang yun, talaga malaman nila na talaga isang kidney na lang during that time. Masasabi nila addict si PBBM na inoperan ka, hindi ka pagbibigay ka ng kidney, hindi ka pwede mag-drugs. Actually, masisira yung kidney mo. Ganon din pati pag inom din, medyo bawal din. Yes. Oo. Tsaka hindi, kunyari ikaw. Kunyari ako, volunteer ako, bibigay ko yung kidney ko. Kailangan ako malinis ang buong katawan ko. What I mean is, malinis ako. Ganun din. Hindi ako nagda-drugs, hindi ako uminom ng alak, kasi talagang hindi ako nag-smoke. Kasi tano sa bato yan eh. Kaya sa yung pagbibigyan mo, kailangan niya malinis na kidney. Paano kung nagda-drugs si PBBM during that time? Paano pa tatanggapin ng katawan ni former President Marcos, yung kidney niya? Kasi nga, kung marumi, yun nga, may drugs, blah, blah, whatever. Hindi tatanggapin ng katawan ni President Marcos yun. Hindi tatanggapin. So, correct. nung pa lang, sa play na yung sinabi ni Aimee Consumption. Consumption na siya talaga. Pero, yung anong tawag dito? Hindi, pero mas maganda pa rin na natin yan eh. May maganda talaga kung makapag-research talaga. Mahirap maghanap pumunta sa live National Library. Alam mo yung panahon na alam mo yung ginagamit namin tanungin natin si Aimee. Para siyang tanungin natin si Aimee. Langya. Mahirap tanungin ng taong lipad na rin ang utak. Kailan pinanganak si Sandro? Sandro is 19 na ba yan si Sandro? 93 sila ikinasal eh. Oo, 93 kinasal. Alam ko 95 yata, 95. 95.
So let's say, nung 95, Hindi natin, search natin. Nalimutan ko wait na. lang, ilang taon na si Wala, PBBM computer kaya ako. nun? Kung, Nag-internet ako, no? kasi Wait si natin. si Aimee Manot, si Aimee. Puta. Alam niyo ba? Hindi talaga. Ano ba si Sandro? Alam ba si Sandro? March 1994 or 1994. 1994, so 2 year, one ano lang, aba 1 matindi, year. matindi Oo, si mabilis si President, matindi ano? si Milya ni PBBM. Oo. Isang taon lang kaagad, Oo, no? oo. Nakabuo kaagad si Sir. Oo. Oo. Oh, yun. So isang taon lang. Sa tingin mo Yes. magkakasama sila dyan nila Manotok, si Manotok. Ay, no. Hindi Yun po. nga eh. Kahit sa Ilocos Norte, nung umuwi sila, hindi sila magkakasama ng bahay. Iba ang Oo, bahay ni Sir. may Iba sariling ang bahay bahay ni eh. Senator Amy. Oo, iba ang sariling bahay ni Sir sa ibang bahay ni Amy. Si Sir dito sa may bandang, ano ba to? Ano ba to? Ano pangalan Pero nito? matanda na pala si PBBM. Nung Oo. 35. Oo, ano ka ba? Mga ganun, no? 35. So kung nag-edad siya, Oo, kasi di nga sila, di ba nga, nung during that time na umalis sila is 1986. So, ilang taon din siyang noon, ilang taon siya noong 1986. Ano ba yun? 1986. Nasa siya, 29, 30 yata, si Sir. Hindi, 27, si Sir yata noon, umalis sila. Oh, kung 27, matanda na nga si PBBM. Kung ang pinupunto ko kasi kunyari nung umalis sila, malabo kasi nung si PBBM pa, andyan pa si Apo Lakay. Malabong malabong yung droga sinasabi, tas sikat, tas kilalang kilala na nagdodroga si PBBM, tas presidente tatay mo. Oo, di ba? Malabo mangyari yun eh. Oo nga. Ngayon, let's say nung pagpanaw ni Apo Lakay, kung kunyari, kaya lang, paano magkakaroon ng pagkakataon na makikita lagi ni Amy Marcos na nagdadrag si PBBM? Lalo na yung kwento niya, umaga pa lang daw. Yes! Di ba umaga? Maniwala. Paggising ng umaga, akala ko almusal, marijuana pala, sabi. Maniwala ka naman dyan. Diyos ko. Ako wala talaga akong kilalang malabo yung nag-uppers tapos downers. Kung maga magchuchonki, tapos pagdating ng tanghali, gabi, titira ng cocaine, ganun. Malabo yun talaga. Sabi ko sa hindi yan mangyayari yan eh talaga. Grabe, Gumagawa no? na lang ng story. Kasi ikaw pagpalagay mo umaga. Bata, kasi magkasama sila sa bahay. Ang alam ko magkasama sila ng bahay nung batang-bata pa sila hanggang siguro, pagpalagay natin high schoolers. Kasi nag-abroad na sila eh. Pinag-aral na sila ng abroad sa abroad eh. Hindi pwede sila magkasama sa bahay. Pero, yun nga eh. Wala rin akong makita na magkasama sila sa bahay eh. Hindi talaga. Magkakasama siguro sila pag may event. May event sa Malacanang kasama siguro first family. First family. Pero may sabihin mo, Panginoon ko naman. No, yun, sabi babantayan niya yung kapatid niya buong araw. Babantayan niya si BBM. Parang meron sa Circle of Friends. Kilala na yung Circle of Friends niya before. Yun nga hindi ko magets eh. Kunyari event sa bahay nila. O syempre nandun sila Sandro Marcos or let's say tatlo yung anak niya eh. Let's say wala doon yung habang nagdodrogahan nandun yung anak, ganun. Ganun pala. Kaloka naman. Diyos ko, my goodness. Hindi gagawin. Tsaka, alam mo ba doon sa Ilocos, ang sa kanila doon, hindi sila pwedeng ano ba masabi natin dito sa ginagawa nila? Hindi pwedeng gumawa sila ng kalokohan doon kasi mga Ilocana doon, masyado rin conservative, hindi pwedeng Tsaka, ang pamilya ni PBBM, promise, ko po, napakamaselan niya ni Sir. Kasi nga, sa katawan niya, yung maselan niya, hindi talaga, ewan ko ba, saan ba nanggaling yan? Lang yung buhay na yan. Kasi, naging po siya talaga yung isyong nung simula nung nagkaroon ng gulo nun. Pero kay Mami Pebbles, simula yan, doon nagsimula yung gulo na yan eh. Hindi, kay Simula bagag-bagag na yan eh. Nagsimula yan kay kay Digong. Kay Digong.
O nga, hindi what I make it, Digong. Pero syempre, yung pinag-initan na sabay-sabay na alam mo na, para nagtataas ang kape na ni PBBM, nanalo na, uminit ulit yan, pinainit nila mga Pebbles, yun na, dire-diretso na yan. Syempre, Marlica, yun na. Hindi, pero, oo nga, ang ano dyan, kasi hindi, panalo na si PBBM nun. Ang talagang, ang feeling ko lang, hindi, yun, correct ka naman, kasi yun yung talagang nagpakalat eh. Si Digong nun, kasi medyo gusto pa ng tao si Digong eh. Kahit na mga loyalista gusto nung hindi, that time yung kay Digong kasi naman nun, for the campaign purposes, kasi may mga bata siyang gusto niya manalo. Alam mo na yun. So, yung mga bata niya gusto manalo, syempre gagawa siya ng paraan para umalis sa bangag. Hindi, pero yung sinasabi niya, na yun eh. Oo, bitbit niya yun. Ginawa niya talaga paraan lang yun. Siyempre, ikaw ba naman? Papayag ka ba naman? Ang magandang malaman dyan, Ma'am Zen, sino kaya, kasi parang yung the way magsinungaling si Duterte nun, sure na sure siya eh. May mga anak na. Sino kaya yung pinagbabasihan niya na anak na mga nagdo-drugs? Hindi mga kasi anak siya. Nagdo-drugs. Ang dami kasing, ang daming lapses nung ano eh. Niyang mga... kwento ni Digong. Oo, hindi. Lalo na yung kwento din ni Aimee. Kailan kaya sila nagkasama na lagi nagdodrogahan kasama? Pati nga ako sa salita ni Aimee. Sabi ko, ano kaya yan sabing nakita niya? Binantay niya. Ano yung sabihin? Ano siya para CCTV? Naka 24 hours monitor sa kapatid niya? Kaya nga eh. Kaya nga, pero sa akin yung ginawa ni Senator Aimee talaga, Pauline niya sa kanya. Talaga mag-goodbye talaga sa career niya, sa political career niya sa ginawa niya. Sa tingin ko, silyado na medyo kalaboso yung karera niya dyan. Oo, kalaboso talaga. Kahit kahit yung ambisyon niya, pangarap niya maging vice president. Yan naman talaga nagsimula yung gulo nilang yan. Nagsimula talaga yung away na yan na between First Lady and Senator Aimee. Noong 2016 talaga. During the laban yan after ng vice presidential candidacy sa kanyang laban sa Supreme Court. Diyan nakita namin yung kasi kasama ko ako yung nag-organize po nung rally during 2016 sa Supreme Court eh. So nakita namin kung paano umiiwas si Aimee kay First Lady naman. Grabe. Pero peke pala yung ano, no? Alin? Peke pala yung war on drugs ni Oo. Ni Digong. Kasi biruin mo, pwede mo palang sabihin si Digong, wag yung grabe sabi niya, pati mga anak niya, pag nahuling nagdroga na may ebidensya, papatayin niya. Ba't di niya nahuli si Basti? Hindi, kasi joke lang eh. Oo. Joke lang. Yun nga di ba? Ever since naman, kasi ako, di ko kasi binoto si Digong binoto ko kasi si Miriam. Ever since pa naman, alam ko na yung sinasabi talaga yung tungkol sa droga, di ba, unang issue na nagkaroon ng, video pa noon. Yung video nilalabas nun kay, Adarno nun, tsaka kay Basti. Oo. Nagano pa yun, merong buo yun, no? Cut na yung naibigay, na ilalabas, may buo yun. Syempre, matagal na yung FB, wala, dami nang nawawala sa mga video. May video talaga, no? Di ba talaga? Kaya sabi ko, bakit kaya ito, hindi kayo halata namang mga high sila. Gusto ko sanang isipin talaga kung saang banda talaga sila nagkasama ng madalas eh. Sa pagpalagi lang natin siguro may mga events lang. Yan ang talagang madalas magkakasama sila, pero hindi sa isang bahay. Hindi, yun nga. Magkakasama sila sa isang events. Wala talagang opportunity. Biruin mo yung ikaw ba, grabe naman yung grabing paratang naman talaga ni Aimee. Yung asawa mo, ipapakita mo sa kapatid mo na nagdodroga. Oo, di ba? Para namang kabaliwan naman yun, kaloko yan. Ibang klase na paniniran niya talaga. Kung galit talaga, sa akin parang sa akin lang yung ginagawa ni Senator Aimee, yung galit niya talaga kay First Lady, talaga nilalabas niya ngayon. Wala nadali siya eh. Oo. Yan talaga, yan lang yun. Kasi, ang lang naman ang punto dyan
Kaya siya nagalit kasi gusto niya manduhin noon during the fight doon pa sa 2016 Supreme Court, gusto niya siya yung mag-ano yung kung anong gagawin sa laban ni PBBM. Siyempre, ikaw ba naman, asawa mo, lawyer na asawa mo. Aasa ka pa ba sa kapatid mo? Di siyempre sa asawa mo na lawyer. Oo, Diba? tama. Oo. Tsaka, yun, siyempre, alam niya yung batas, alam niya na paano, ito ba naman kapatid niya, hindi naman siya nagtapos ng batas. oo nga. Hindi naman nagtapos. Puntahan natin Ma'am Zen. Oh. Yung claim ni Aimee na isa pa ang claim niya nung claim niya? 2016 election, natalo daw si PBBM. Kaya lalong nalulong sa droga yung mag-asawa dahil sa sobrang lungkot. Sus Marios, my gosh. Eto sa akin lang kasi during the time 2016 nung natalo si PBBM. Hindi magkasama ba sila sa bahay noon? No. Oh. No. Hindi nga. Okay pa sila ng bahay. Hindi sila magkakasama ng bahay. Ang magkalapit na bahay, si Ma'am Irene tsaka si PBBM. Si Senator Aimee, wala ibang bahay niya. Sa ibang lugar ang bahay niya. Sa San Juan talagang bahay niya. Hindi niya nakaniyan. Hindi talaga niya. Si PBBM talaga siya sa Forbes talaga. Doon talaga. Alam ko street. Sabihin street. Nagsisindikan ako dito. Hindi kaya doon nag-deliver si Gutesa? Lang hindi nga yung sinabi na street inaantay ka magsalita ng street Mga pag sakali magsalita ng street sasabihin ko, hindi yan street. Lang sinungaling, hayop siya. Gaganinin ko kagad Yun nga malabong nagkaroon ng time talaga na nagkita sila. Na yung nakita niya. Malabo.